Ito ay isang kakilakilabot na farm na gumagawa ng gatas, ngunit may mga hanay ng mga kababaihan na nakatayo sa loob. Ang gatas ng farm ay ginawa mula sa gatas ng mga kababaihan, lahat ng mga kababaihan ay umiindayog na parang mawawalan ng malay. Lubha silang nasasaktan. Marami rin ang kababaihan na nakakulong dito. Sila ay walang awang isinilid sa mga hola, 2 tubo ang ipinasok sa kanilang mga katawan upang sipsipin ang kanilang gatas. Ngunit walang nakakaalam tungkol sa lahat ng ito. Walang awa silang isinilid sa mga kulungan. Maya-maya may isa pang babae na hinila papasok, wala na siyang patak ng gatas kaya binalak ng superintendent na patayin siya. Brutal niyang hinila ang babae, at binalaan niya ang iba sa kulungan na kung hindi sila makapagpalabas ng gatas, ay gagawin din ito sa kanila. Ang mga babae na nasa hola ay lahat natatakot bagamat nakasanayan na nila ang ganitong klaseng araw. Sa kalagitnaan ng gabi, halos hindi makatulog ang babae sa hola at isang nakakadurog na sigaw ang nanggaling sa kabila. Sumugod ang babae para tingnan, manganganak na pala yung isang babae sa katabing kwarto. Napaluhod siya habang nakayakap sa tiyan, hindi naglakas loob na gumalaw dahil sa sobrang sakit. Patuloy siyang hinihikayat ng babae na huwag sumuko, ngunit patuloy ang pagsakit. Ang mga hiyawan ay narinig ng manager at nurse. Binuksan nila ang hola at naghanda upang ipanganak ang sanggol, sinabi ng nurse sa babae na huminga ng malalim at pagkatapos ay itulak. Ang babae ay binuhos ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang buong ekspresyon ay nakakatakot. Siya ay umatungal sa sakit, pero biglang nanlamig ang ekspresyon ng nurse dahil ipinanganak ang sanggol bilang isang lalaki. Inaasahan ng itatapon ng administrador ang sanggol sa basurahan dahil walang silbi ang pagsilang ng isang lalaki sa lugar na ito. Ang mga batang babae lamang ang pinapayagang mag-produce ng gatas. Ang ibang babae sa hola ay natigilan sa tanawing ito, ang lugar na ito ay parang impyerno. Walang bakas ng pagiging kapwa-tao. Ang babae ay nakahiga sa mesa sa kawalan ng pag-asa, matagal na niyang nakasanayan ang lahat ng bagay dito. Ibinuhos ng nurse ang pampadula sa kamay niya, tapos naglabas siya ng tubo ng puting likido na puno ng semilya mula sa kung saan. Tapos pantay-pantay niyang ikinalat ang pampadula sa harap ng tubo, itinurok ito sa ibabang bahagi ng katawan ng babae. Sa mga oras na ito hindi man lang lumaban ang babae. Dahil alam niyang walang kwenta ang lumaban dito. Lumabas ang janitor sa kanya pinosasan ng kadena sa kwelyo ang babae, dinala siya sa kulungan na parang aso. Pag ang mga babae sa kulungan ay hindi sumunod sa tagabantay ay nakakatikim sila ng stick na may kuryente. May pinuntirya siyang ibang babae na hinahampas niya ng batuta, sumisigaw sa sakit ang babae pero nanatili lang siya sa pwesto. Tapos tinutokso siya ng manager, lahat kasi ng manager dito ay mga manyakis. Binuksan ng administrator ang kulungan at sinabi sa babae na kusang lumabas. Ngunit siya ay natakot at hindi gumagalaw, kaya't hinaila siya ng administrador mula rito at nilagyan ng mga kadena ang kanyang leeg. Ang babae na kapapanganak pa lang ay inabot siya upang hawakan ngunit wala siyang lakas at tanging nakamasid lamang sa babaeng inilalabas. Wala na siyang magagawa. Nagising ang babae na nasa ibang kulungan at nagkunwari siyang nabasag ang kanyang panubigan, sumisigaw siya at sinusubukang makuha ang atensyon ng mga janitor. At talagang naniwala ang tagabantay at pumunta sa kulungan para tingnan ang kalagayan ng babae. Dali-daling binuksan ang kulungan para ihanda ang panganganak. Papasok pa lang siya nang sinipas siya ng babae, sumugod siya at hinawakan ang kutsilyo ng tagabantay, sinabi ng isa pang babae sa kulungan na patayin siya ng mabilis. Sinaksak siya ng babae at dumura sa bibig niya, tinakpan ng bantay ang leeg niya, unti-unti siyang huminto sa paghinga. Ang iba sa hola ay nagtatalon sa tuwa, ang babae ay muling naglabas ng mga kadena, at nakarinig ng isang ingay, sinabi niya sa babaeng nasa hola na tumahimik, at pagkatapos ay tahimik na nagtago sa gilid. Sa sandaling pumasok ang isang janitor ay nakita niyang nakahandusay sa lupa ang kasamahan. Bago pa siya makapag-react ay agad siyang inatake ng babae mula sa likod at sinakal ng kadena. Hindi nagtagal ay namatay ang lalaki, pagkatapos ay nagsimulang tumakas ang babae. Makakatakas ba talaga siya mula sa impyerno? Mayroong higit sa 100 kababaihan na ginagamit bilang mga kagamitan sa paggawa ng gatas sa harap niya. Nanginginig sila na parang nagdedeliryo, ito ay isang nakakakilabot na farm, lahat ng gatas ay kinukuha sa mga babae. Walang naglalakas loob na lumaban, kapag lumaban ka maaabuso ka. Pero ang babaeng ito ang unang nagtangkang tumakas dito. Napatingin siya sa pinto at bintana. Kumuha ng nail gun ang janitor at pinatay ang babae, mas nakakatakot ang lugar na ito kaysa sa inaakala niya. Nagtago siya sa isang kwarto, may nakita siyang batang babae na nakaupo sa loob, dahan-dahan niyang pinatahimik ang dalaga na huwag gumawa ng ingay. Pero biglang bumukas ang mga ilaw.
Natagpuan pa rin ang babae, ngunit paggising niya muli ay pinatay na ang janitor na dumukot sa kanya. Muli siyang tumangala, isang baliw na babae ang nakayuko sa plataporma na may dalang punyal. Siya pala ang nagligtas sa babae, kaya ang plano ng babae ay isama ang baliw at sabay silang tatakas. Sa pagkakataong iyon, pumasok ang nurse, ang dalawa ay mabilis na nagtago sa likod ng pinto. Bago pa makapag-react ang nurse, hinawakan nila ito at pilit na ibinuko ang bibig gamit ang kanilang mga kamay. Iniisip kung gaano kalupit ang ginagawa ng nurse na ito sa kanila. Kaya sila ay hindi nagdalawang isip at pinutol ang dila ng nurse gamit ang kutsilyo. Hindi na nakapagsalita ang nurse tapos kinaladkad nila ito palabas. Nilagay nila sa kulungan kung saan nila tinatabi ang mga babae dati. Hindi akalain ng nurse na balang araw ilalagay din siya doon. Galit na siya ngayon, tulad ng mga babae sa simula, nagmamakaawa para sa tulong ngunit walang darating upang iligtas siya. Sa kabilang banda, nagdala ng amo ang janitor para bisitahin ang Ranzo, siguradong hindi mabuting tao ang amo, alam niya ang ginagawa nila. Nagtago ang dalawa sa likod ng pinto, buti na lang hindi pumasok ang boss, hinintay nila ang pag-alis nito. Pagkatapos ay binuksan ang pinto at tumakas, sa wakas ay mayroon na silang bagong liwanag. Gumagamit pala ang Ranzo ng gatas ng kababaihan para gumawa ng skincare products, ang epekto ng produktong ito ay maaaring direkta kang pabatain. Ang sangkap ng produktong ito ay gawa sa gatas ng kababaihan, ngunit ang gumagamit ay babae pa rin. Sa panahon ngayon at sa dami na ng mga beauty products na nabibili online ay hindi malayong makaisip nga ng ganitong paraan ang mga pabrika. At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.